Lubos ang pasasalamat sa pamahalaan ng ilan nating kababayang overseas Filipino workers na na-repatriate mula sa tensyon sa Middle East at ligtas na naiuwi dito sa Pilipinas. Si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas sa sentro ng balita. Pinuri ng ilang repatriated overseas Filipino worker mula Kuwait ang ating pamahalaan na tumulong upang sila ay makauwi dito sa Pilipinas sa gitna pa rin ng tensyon sa Middle East. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Fritzy Yamson Bongar ang mabilis na proseso ng kanyang repatriation pauwi ng Pilipinas. Sa tulong ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at ng Department of Foreign Affairs sa pamagitan ng ating embahada sa Kuwait, agad nakansela ang visa ni Fritzy na isa sa requirement para sa kanyang repatriation. So after that, hindi pa po canceled by the way yung visa ko. So yun po yung pending ko kasi kailangan nila lang cancellation of my visa. So the next day, ayun nga po, nakipag-coordinate ako ng company na kailangan i-cancel kasi one of the requirements was the visa cancellation na. Canceled, oo. Opo. So, ayun, March 24 and then March 25, na-cancel yung visa ko. Kwento pa ng OFW, makalipas lamang ang 6 na araw matapos magsagot ng mga form para sa repatriation ay nakatanggap na siya ng abiso na makakauwi na sila ng Pilipinas. Marso 24 nang simula niyang asikasuhin ang mga requirement para makauwi sa Pilipinas at noong Marso 30 nang siya'y tinawagan upang kumpirmahin na sila ay makalilipad na paalis ng Kuwait. And then I just message doon sa one of the personnel doon. And March 30 po ng past 6 p.m., tinawagan na po ako at sinabi na, be ready tomorrow, be there in Hawali. And kasi aalis na po kayo. So meaning in-house for 1 day and doon sa hotel. And the next day, aalis na po kami. Kasama si Yamson Bongar sa 177 OFWs at kanilang mga kaanak na dumating dito sa Pilipinas noong Huwebes Santo, Abril 2. Ayon sa DMW, pagdating ng ating mga kababayan mula sa Kuwait ay nabigyan sila agad ng iba't ibang tulong mula sa ating pamahalaan, katuwang ang OWA, Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Health o DOH. Alinsunod diyan sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang ating mga kababayan na apektado ng gulo sa gitnang silangan. Para sa Integrated State Media, Steph Vicente ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.